Okay, para po doon sa para po doon sa natin, sa magiging topic natin ngayon. Okay lang ba na bago po tayo magtuloy-tuloy, okay lang ba na meron tayong okay lang ba i-type mo kung sino yung at least 5 months, okay? Or 5 months or 6 months above. Pwede mo nga bang i-comment dyan? Okay, kasi meron lang akong mga gustong malaman. Okay, yung 3 months to 5 months to 6 months na nag-upgrade or naging member sa community natin. Kasi gusto ko na magkaroon ng magkaroon tayo ng konting ah question and answer para at least malaman ko kung asan yung mas magandang i-tackle na topic ngayon kasi ayan, 7 months, 6 months, ayan. Yung OFW, okay, OFW muna, OFW na 3 months to 6 months. Sige, comment. Tapos i-comment mo na kung saang bansa ka para at least alam ko. Jeddah, 5 months. Ayan, so spotlight mo ate, ito si si Ma'am, itong 6 months, si Juby Migalios. Spotlight mo nga. Ayun. Hello ma'am. Medyo nahiya siya. Okay lang ba na okay lang ba na mag-open ka po ng iyong mic para makapag-usap tayo? Pa-unmute mo nga, Tek. Hello. Makapag-unmute ka po, ma'am. Makapag-unmute ka po. Yeah, okay. Ayun. Ayan, so magandang gabi po sa iyo dyan. Magandang Mm. tanghali. Tanghali pa ba? Maganda. Zida? 4 o'clock po. Okay, 4 o'clock. 4 o'clock. Magandang hapon po sa iyo dyan. Kamusta? Magandang hapon din po, sir. Okay lang. Ayan. Saan ka dito sa atin? Sa Guimaras Island. Part ng Gimaras. Iloilo. Okay. Ilongga. Oo. Kamusta ka na? Kabayan ako ni sir, okay lang. Kabayan ko si yung mentor ko dyan, si Kitsinmar Domingo. Taga Iloilo din yan Okay. eh. Ah. So, ilang ka na? Ilang buwan ka na sa business natin? Siguro mga 6 na, running to 7, ganyan. Okay. So, ayun, kamusta naman yung 6 months? Okay, about learnings, kamusta naman yung mga natutunan mo sa business natin, sa six Ah, months mo doing the business? okay lang yung sa una mahirap, kailangan talaga pag-aralan kasi kung hindi ka mag-aaral, hindi mo alam kung anong gagawin mo. So kailangan talagang i-revise talaga. Okay. Kailangan So, makinig talaga as in. Kasi okay. wala kang makukuhang client kung hindi mo talaga alam yung sistema ng Ay, system ng business natin. yung ngayon, araw-araw, every time na may Zoom tayo, nakapasok ka naman. Nakakapasok ka. Oo,
Oo, kapasok naman. Pero yung kahapon, hindi. Kasi busy kami. At saka yung isang araw. Alright. So, ayun, nabanggit mo naman na ano, yung nag-invite sa'yo, si Coach Mo Kinshin. Si, Ah, sa 6 months mo, ilang bronze product or ilang bronze product na yung na deal mo, nabinta mo? I think mga ano na ba yan? 9 na? 9 bucks? Ganon? Oh, ano ba yan? Yung bronze. Ilang ano na, Oo. ilang Ilang insurance bucks? na yung nabinta mo? Nag-upgrade kasi ako. Tapos, yung naibili ko na mga products, nag-stock lang. Mm. In short, yung ano natin, kasi ang pinaka-topic natin ngayon, mamaya, pag-uusapan kasi natin about bronze product. Yung Cellpro Bronze. products, Oh. yung Cellpro products natin. Sa 6 months kasi, dapat kasi sa mga ano na yan, sa tagal na yan, ang tagal na ganun katagal, ang ano natin, kung kaya mo na bang i-explain kung ano ang bronze product natin? Ah, siguro, hindi ako sigurado. Pero may ano naman ako may kopya. So, ang ano kasi dyan, May ito kopya ito. naman ako. Mm. Ito sa lahat, ito para sa lahat ng nanood sa atin. The reason why, bakit yung distributor or yung upgrade, nakapag-upgrade na hindi nakapag-deal or nakabinta ng insurance, it is because they don't know how to explain, okay, about the coverage ng products natin. Okay? So, I think yun yung pinaka goal ko na at least magkaroon ng idea, okay? Magkaroon ng idea about sa insurance na ano kasi ang UR online system kasi we have a lot of products. Okay? Marami tayong mga produkto na pwedeng ano pero ang ano kasi sa atin as of the moment ang UR online system nakapokus kasi tayo doon sa life insurance, life accident insurance. Okay, personal accident insurance. Okay? So doon tayo nakapokus. So, isa sa napansin ko, maraming nag-upgrade. Okay? Maraming nag-upgrade na hindi nila kayang ibenta yung stock nila na produkto na which is kayong kasama sa package kasi hindi nila napag-aralan kung paano. Okay? So ilan na yung nag-upgrade sa iyo, madam? Madam Juby, ilan na yung nag-upgrade sa iyo Wala. na client mo? Client, wala Ah, pa. Kasi, wala. kasi, ano ako na, magkuha ako ng marketer. Okay. So, Wala, ayun, pwede hindi mo ako. naman yun pagsabayin both side. Habang may marketer ka kasi kung Pero, mag-try naman ako, kaso lang puro lang sila how, tapos mm, i-explain ko about insurance, tapos kung paano mag-upgrade, mag-enroll. mm, Magwala na sila, hindi na nila ano na, tapos mag-text ako na, o ano na, nasendan ko sa ng video, hindi na sila sumagot. Ang dami na, pero sabi ni coach niya talagang ganyan natin. mm. Masakit yun, ma-reject ko talagang ganyan mapagdaanan mo yan. Sabi niya, try and try lang daw. O di, try and try. Ganon. So ang Eh, gagawin ha, natin ngayon, nakaano. meron kasi tayong kailangan na meron na kasi tayong pattern. Kung napapansin Oo nga. nyo, meron tayong tinatawag na blueprint. Ibig sabihin, meron na tayong pattern doon sa ano natin, Hmm. sa gagawin natin. Okay, ang kailangan na lang natin ngayon is alamin kung ano yung pattern na yon. Kasi parang ganito Hmm. yun eh. Parang kung paano ka ba naging part sa community.
So yun lang yung ulit-ulitin natin. Okay? Nag-enroll ka. Okay. Kailangan mo nung nag-upgrade ka. So ngayon, hindi tayo natatapos doon. Oo. Ah. So, So, ang una mong anuhin ngayon, alam mo, paano ba makapagpa-upgrade? Okay? At least makapagpa-enroll, makapagpa-upgrade. oh, Oh. yeah. Kasi, and then, hindi lang doon natatapos. Paano makapag-deal ng products? Kasi, ang products kasi sa business natin, yun yung backbone sa negosyo natin. Okay? Yun yung ano Mm. natin, kumbaga, hindi naman, wala ka naman, hindi ka naman nakakita ng negosyo na walang produkto no? Oo Oh, naman. may negosyo kami. Ano yung Pagka negosyo wala, nyo? hindi ka ma... Oh, di ba? Tapos, ano Oo. yung produkto nyo? Wala. Ay, wala ka negosyo kasi, Hmm. wala kang produkto Di ba? So, ngayon, kailangan natin tingnan, alamin kung ano yung products natin and how the system work. Paano yung sistema maggagana sa ano natin. So yun yung kailangan natin ngayon na alamin. So ayun, maraming salamat Ma'am Juby. Ayan, so at least Okay. nakapag-usap nakapag-usap tayo and ayun, proceed tayo dito sa Thank merong you. sige, maraming salamat. Palakpakan naman natin, guys. Palakpakan naman natin kasi ito yung pinaka-importante Okay? Ito yung pinaka-importante, lalong-lalo na sa atin, ang UR online system kasi padami tayo ng padami. Tama? Kung napapansin nyo, padami tayo ng padami. Ang goal natin ngayon, dapat padami ng padami din yung nagkakaroon ng alam how to do the business properly. Ayan, yun yung kailangan natin. And dapat ikaw, natututo ka. Okay? Hindi lang yung coach mo, magaling yung coach ko. Ikaw, kamusta? Yun lang. Maganda yung products natin. Ano nga yung products mo? Mamaya na ha, tanong ko muna sa coach ko. Di ba? Natulog yung coach mo. Di ba? In short, guys, in short, kailangan natin na alam natin yung negosyo po natin. Kasi, ang negosyo po natin, hindi po ito negosyo ng iba. Negosyo mo po ito. Ayan. Nasundan, nasundan? Ayun. Naniniwala ka ba na negosyo mo to? Ha? Naniwala ka ba na negosyo mo to? Nung nag-decide ka kasi dito, ikaw lang naman yung decision 'Di ba? Ibig sabihin, nung nagdesisyon ka dito, ikaw yung nasusunod kasi ikaw yung gagawa. Ibig sabihin ngayon, ikaw din yung mag-aaral sa business. Aaralin mo din. Kasi paano magra-run yung negosyo mo kung hindi mo kayang aralin? Paano ka kikita kung wala ka namang alam? Na alam naman po natin na kapag sa negosyo, kung sino yung may alam or maraming alam, sila po yung mga kumikita. Tama? So in short, meron tayong kailangan alamin bago po tayo magsimula. Bago po tayo, kumbaga, tutodo. Bago po tayo mag-all out po talaga sa ginagawa natin. Okay? So basic lang naman tong magiging topic ko kasi I know naman, iba sa inyo, meron nang napanood about this training, di ba? Meron ng idea. Pero ang pinaka-bottom line kasi, pinaka-bottom line kasi, pagbasihan natin yung pinaka-resulta po talaga, okay? Hindi lahat magaling. Tama o tama? Hindi lahat nakipag-cooperate. Hindi lahat nakakagawa. In short, iilan-ilan lang.
So kung ganito yan, 100 tayo na nandito, 100 plus tayo na nandito ngayon. So ipalagay na lang natin, bawat isa sa atin, ha? Bawat isa na lang sa atin, makapag-deal tayo ng isa na coverage, isang coverage lang sa isang linggo. Ha? Isang coverage lang sa isang linggo. Ilan yung nabinta natin? 100 coverage. Di ba? Lahat. Kasi ang goal natin, hindi masayang yung yung stock mo dyan sa account mo. Kasi baka ngayon, sobrang dami pang stock dyan. Di ba? Sobrang dami pa. Pero ngayon, daanan natin yung bago natin yan, alamin muna natin, bakit mo ba talaga ginagawa tong business na to? Sige nga, i-comment mo nga dyan. Kasi alam ko, bawat isa sa atin, bawat isa sa atin na andito ngayon, okay? Iba-iba yung dahilan bakit ginagawa nila yung negosyo na to. I believe, okay? I believe na bawat isa sa inyo na nandito ngayon, na umatin sa Zoom, iba-iba yung reason bakit ka nandito, bakit ka sumali. Kaya okay lang ba na i-comment mo dyan sa comment section, ano ba yung reason mo bakit ka andito? Ano ba yung reason mo bakit ka sumali or nag-join dito sa business? Ayan. Pwede ba mag-type lahat, no? Para mabasa natin? Babasahin natin yan. For Dreams Family. For my dreams and for my family and dreams. Yun lang ba? Financial freedom. Ayan. So, iba-iba yung natin. Iba-iba yung reason. Okay? Iba-iba yung reason bakit natin ginagawa yung business. Okay? So, sa lahat na andito, bakit yung training ko parang naiba? Di ba? Parang iba siya. Kasi gusto ko kasi na yung participants natin, okay? Yung participants natin makipag-cooperate, okay? Hindi lang basta-bastang umattend ka tapos wala ka naman pala dyan sa Zoom, di ba? Gumamit ka pa ng naka-smile lang lagi, di ba? Parang naka-open siya ng cam pero naka-smile, di ba? Ang galing. Di ba? So, iba-iba yung pinaka-reason natin. Bakit natin 'to ginagawa and iba-iba din yung dahilan natin bakit tayo sumali. Okay? So ngayon, sa mga nandito, baka kasi sumali ka dito dahil iba yung dahil nagtulak sa'yo bakit ka andito. Meron kasi mga nakikita or naririnig na sumali sa ganitong business, sa online business. Kasi maganda yung nagdala sa kanila. Oo. Maganda kasi yung nag-invite sa akin, coach eh. Kaya sumali ako. Ibig sabihin, you are not joining the team or the business. Nag-join ka because maganda yun dahil maganda yung nag-invite sa'yo. Di ba? Ito yung malupit. Kaya ka nag-join dito kasi gwapo yung nagdala sa'yo. Di ba?
Baka kasi mayroong ganong ano eh. Kasi mayroon ako mga naririnig-rinig na ganon. Kaya sumali sa business, online business kasi gwapo yung nag-invite, maganda yung nag-invite na bakit ka sumasali din sa training? Kasi coach, makikita ko yung ano eh, makikita ko yung coach ko eh. Makikita ko yung nag-invite sa akin eh. Maganda eh, gwapo eh. 'Di ba? So, sa lahat, no, aray ko talaga. So, sa lahat nandito, kung yun yung reason mo, bakit ka andito at bakit ka nag-join sa business, medyo mali yung dahilan mo bakit ka nandito. Okay? Kung yun yung ano mo, kaya ka nandito, maganda yung nag-invite sa'yo, gwapo yung nag-invite sa'yo, mali. Okay? Kasi mamaya, baka mag-aaway kayo, may kachat ng iba yan, di ba? May prospect na iba, nalit lang ng reply, galit na galit ka na, maghiwalay kayo, tapos na din yung sinali mo. Ha? Kaya ngayon pa lang, okay lang ba na yung mentality na gano'n? Kaya ka andito, kaya ka sumali because of your dream. Kaya ka sumali dito sa business na to, sumabay ka sa UR online system kasi may magandang sistema at gusto mo makuha yung pangarap mo. Di ba? Hindi yun lang yung rason mo, kaya ka sumali. Meron kasi ako nakausap eh, hindi naman to sa online eh, baka wala naman dito. Bakit ka pala sumali sa business? Ang ganda kasi nag-invite sa akin, coach eh. Sir, maganda kasi nag-invite sa akin eh. Paano mo siya nakilala? Online lang din. Ang ganda. Oo. Kamusta naman nung nagkita kayo? Grabe, coach. Ang ganda sa online, naka-filter pala. Di ba? Ang gwapo kasi nag-invite sa akin eh. Di ba? Guys, if seryoso ka talaga na mag-level up ka dito sa business na to, dapat i-define mo ngayon pa lang, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto mo? Sige nga, bigyan mo ako ng isa sa pinaka-ultimate dreams mo. Okay? Isa sa pinaka-ultimate dreams mo. Wag tao ha. Wag tao. Okay? Pinaka-ultimate dreams mo, ano po yon? Kung maging successful ka dito sa business natin, kung may gusto kang maabot sa negosyo na to, ano yon? I-comment mo nga dyan. Sige, sige nga. Kasi dapat kasi bago natin ginagawa yung isang bagay, dapat alam natin kung ano yung gusto natin. Ayan. Yun, nandun na tayo na gusto natin maging mayaman. Pero ano yung gusto mo? Bagay. Okay? Halimbawa, gusto ko ng yung bagay na gusto mo na hindi ka papayag, di ba? Hindi ka pumapayag na hindi mo siya makuha. Okay? Okay? Para kasing ano nito eh, para mapipicture out natin. Okay? Bago mo simulan to, ano yung ultimate ano ba? Dream car. Ayan. Ano yung gusto mo? Magkaroon ng bahay. Okay, siyempre merong lupa. House and lot. Di ba? Ayan. Nakakatuwa yung mga comment guys, no? Ayan. Makaahon. Ganito yan. Ayan, since nandito na tayo, once na gagawin mo tong business na to ng seryoso, okay? Kung meron kang isang bagay na pinakapangarap mo, ha?
Yung pinakapangarap mo talaga. Bigyan mo, kung kaya mong ma-define, isa lang naman. Ha? Parang ganito. One time, pinatawag kami ng board of director ng company. Okay. Ang sinabi niya do, ang sinabi noon nung nakausap namin na board of director, once na yung leader mo, okay? Once na yung leader mo or yung sumali sa iyo, ang pangarap yan nakakalula. Kagaya na lang ng pagtanungin mo, ano yung pangarap mo? Magkaroon ng bahay at lupa, sariling bahay at lupa. Magkaroon ng gusto magkaroon ng sasakyan. Yun daw yung mga tao na kailangan mong tulungan. Okay? Tulungan hanggang maabot yung pangarap niya. Okay? Hindi lang basta-bastang bahay. Ha? Hindi yung bahay na tag 50 mil. Yung bahay na may halaga. Kasi pag palagay natin 1 million. Tapos gusto mo magbahay 1 million na sa Makati. Ay pintuan lang yun. Pagtulak mo sa pinto, exit na agad. Di ba? Sobrang liit. Entrance pa lang. Di ba? 1 million. Pero kapag may 5 million ka, tapos nasa province ka, ay napakalaking bahay na yan. Pero pag nasa, palagay natin, Makati ka, di ba? Tapos nasa BGC ka, yung 5 million mo, entrance pa lang. Di ba? So, yun yung pinakauna. Okay? So, challenge sa lahat nandito. Ngayon pa lang, habang nagsisimula ka pa lang sa business, mag-create ka ng dream board mo. Okay? Ikaw, ano mo yan dyan? Isulat mo yan dyan, dream board. Dapat mag-create ka ng dream board mo. Lahat ng gusto mo, idikit mo doon sa dream board mo. Magugulat ka. Okay? Magugulat ka. Yung dream board, yung nilagay mo sa dream board mo, yun yung magmamanifest sa'yo. Halimbawa, nakagawa ka na ng dream board. Ilagay mo kung saan ka palaging nakatingin. Halimbawa, sa higaan mo, idikit mo doon sa bubong. Banda, yan, dyan yung dream board mo. Habang nakahiga ka, nakikita mo siya. Di ba? So, yun yung ano. Para at least, hindi mo makalimutan, ay, may pangarap ka pala. Hindi ka pala pwedeng magdrama. Hindi pala pwedeng tingnan mo yung taong nag-invite sa'yo or nagdala sa'yo na gwapo. Kasi ang pangarap mo is bahay at lupa, magandang sasakyan. Gusto mo magkaroon ng malaking savings. Dapat magiging clear yun sa'yo. Ha? Para ano, at least meron kang titingnan, meron kang bibisitahin pag nasa moment ka na ng parang napapagod ka, di ba? Minsan kasi, to be honest mga kapatid, no, tao lang naman tayo, napapagod tayo. Tama? Napapagod. Hindi naman kasi palagi tayong energetic eh. Darating talaga yung time na moment mo na manghihina ka. Di ba? Manghihina ka dahil sa sobrang daming rejection. Di ba? Sino yung nakaranas na ng rejection? Yeah. Sontak katutak na discouragement. Di ba? Nag-prospecting ka sa Facebook na wala yung Facebook mo. Di ba? Alam mo yung ganon? Tapos mapaisip-isip ka na lang. So mas maganda yung matingnan mo, yung dream board mo. Ay, kailangan ko pala gumawa ng paraan kaysa magdrama. Kailangan ko palang gumawa ng paraan para magkaroon ako ng, para magkatotoo yung nakasulat or nakalagay sa dream board ko. Di ba? So ngayon, ano ba yung dahilan mo? Okay? Bakit ka sumali? Iba-iba yon. Tapos, iba-iba din yung pangarap natin. Merong iba gusto ano lang, di ba?
Di ba? Bakit gusto mong magtagumpay? Di ba? Bakit gusto mong magtagumpay? Para saan? Para saan ba? Bakit gustong gusto mo talagang magtagumpay? Para sa pamilya mo? Para magkaroon ka ng financial freedom? Para sa pangarap mo? Or para doon sa personal goal mo? Kasi nga, sawang-sawa ka na sa situation na nangyayari sa buhay. So, yun yung kailangan malaman mo lahat. Okay? Para saan ba? Bakit ka ba nagsumikap ngayon? Bakit mo ba gustong gusto? Di ba? Hindi lang gusto. Bakit gusto mo magkaroon ng financial freedom? Magkaroon ng magkaroon ng financial stable. Okay? Bakit gusto mo? Di ba lahat meron tayong pangarap na gano'n. Di ba? So ngayon, pag na-define mo na bakit mo 'to ginagawa, ito yung mga dahilan mo, ito yung gusto mo. So ngayon, simulan mo na. Okay? Simulan mo na. Mag-set ka na ng goal mo. Kasi malamang sa malamang, hindi ka naman nandito para wala kang matutunan eh. Di ba? Malamang sa malamang, hindi ka naman nandito ngayon para wala lang. Simple. Pag alam mo na bakit mo to ginagawa, aralin mo. Learn the business as soon as possible. After nun, mag-set ka ng goal. Okay? Paano ba mag-set ng goal? Paano ba mag-set ng goal? Okay? Gamitin natin, ito na, mag-set tayo ng goal. Yung goal na magiging makatotohanan. Okay ba 'yan? Alright. Meron akong whiteboard dito eh. Nagsusulat ba? Nakapagsulat ba lahat? I hope makita nyo, no? Pag mag pag nag-set ka pala ng goal, okay? Gamitin mo dapat yung goal mo is SMART. Ayan. SMART yung goal natin. Okay? Paano siya magiging, alam mo yung pag nag-set ka ng goal, minsan kasi meron tayong tinatawag na short-term goal at saka long-term goal. Ibig sabihin dalawa. Short-term and long-term. Ang long-term natin, yun yung mga wants natin. Yung mga gusto natin sa buhay. Okay? Yun yung long-term goal. Then meron din tayong tinatawag na habang nagsisimula ka pa lang sa business na to, mag-set ka ng goal, yung SMART or short-term goal. Okay? Ngayon, una, pag-uusapan natin, itong litrang is, stand for specific. Specific goal. Ha? Specific yung goal mo. Dapat specific yung goal mo, klaro. Di ba meron tayong pag mag-set tayo ng goal, sa whole year, first day of the year, di ba? Sino yung mga nagsusulat ng goal nila? New Year resolution. Nung New Year, nung pagputukan, after mong tumalon, pumunta ka doon sa mo, sinulat mo yung goal mo. In 1 year. Sino? Nagsulat ka ba? Nagsusulat ka ba? Nandyan pa ba kayo? Hi. Di ba? Nagsusulat. Tama. Ito na yung ginawa mong New Year resolution. So ngayon,
Minsan kasi yung New Year resolution hindi naging ano pa lang, ilang araw pa lang, bumalik ka naman doon sa dati. Hindi siya nagiging consistent. Di ba? Tama. Mag-set ng goal, first day of, first day, in 1 year, first day of the year. In 1 month, first day of the month. Ayan. Sige, ganito. Specific, dapat meron tayong goal. Specific yung magiging goal natin. In month of June. Magkano ba yung gusto mong income na kikitain? Di ba? Magkano ba yung... Kasi gusto natin maging specific eh. So una, ang gagawin natin para maging specific tayo sa goal natin, isulat mo magkano yung gusto mong income. Ano yung gusto mong ma-achieve sa buwan na to? Okay. Tapos, pag mag-weekly goal ka na, doon ka na makabase. Halimbawa, gusto mo ng 100,000. 100,000 na income. Sino yung gusto? 1 month. 100,000 na income. O, ngayon, specific to. Para magiging klaro sa'yo, ilan ba sa para kitain mo ang 100,000? Magkano para kitain mo ang 100,000? Ilan ba dapat ang magiging direct mo para kitain to? Sige. Palagay natin. Kailangan mo kapag apat na direct, max. Yung max mo, apat na direct na max, tapos meron kang times 3. Okay? Tatlong palo. Alam niyo yung tatlong palo? Ito yung power of multiple accounts. Dito lalabas yung times 3 na income. Halimbawa, meron kang goal mo is 100,000. Okay, 100,000. Tapos may times 3 ka, apat na max, pwede mong kitain yung 100,000. Guys, take note ha, sariling production to. Maximize mo lang. So, magiging specific ba siya? Okay, magiging specific ba? Magiging specific to, bakit? Kung meron tayong 4 weeks, sa loob ng isang buwan, kailangan mo sa isang linggo, meron kang direct isang max. Klaro sa'yo. Specific siya. Tama? Nasundan? Di ba? So, dapat ganon. Ngayon, pangalawa, itong litrang M is measurable. Dapat measurable yung goal mo. Kung nag-hit ka ng 100,000, dapat alam mo na yung game plan na hindi ka papayag na hindi mo siya makuha. Nami-measure mo siya na hindi aabot sa buwan na to, hindi lalagpas sa buwan na to, makukuha mo siya. Simple lang naman. Di ba? Kaya nga, itong smart goal, kasi, ganito, smart goal, yung iba, ang lalaki ng goal, hindi siya smart. Okay? Hindi siya, hindi siya, kumbaga, malayo sa katotohanan na makuha. Okay? Itong litrang A, achievable. Kaya bang ma-achieve? Halimbawa, kung nag-goal ka ng, nag-goal ka ng 100,000, alam mo ba kung yung game plan mo na ma-achieve siya in 1 month? Kaya ba? Makikita ba? So, dapat ganun ka mag-goal. Coach, ang laki ng 100,000. Hindi kaya sa ko hindi kaya sa subconscious sa ko. Sa, ang tawag dito? Yung sa
Utak ko, hindi kaya sabog. Kasi ang kaya, 20,000 lang. Ito, magiging ano tayo. Kakasimula ko pa lang sa business. 20,000. Kaya? Kaya. Part-time. Eh, coach, part-time ako eh. 20,000, kaya ko yan. Pero yung 100,000, hindi ko kaya eh. Sasabog yung utak mo nun. Yung psychological wallet mo, sasabog siya. Ibig sabihin, hindi tanggap. Pero kapag kasabihin mo 20,000, tanggap. Bakit? Kung isa kang OFW ngayon, nasa Middle East ka, mas malamang, mataas-taas pa konti yung sahod mo nito. Konti na lang. Di ba? Yung 20,000, malamang, yung iba nga, 20,000 lang. Di ba? So ngayon, kung yun yung kasya sa utak mo, okay? Para maging specific ka, magiging clear sa'yo yung goal mo. If you are OFW part-timer ngayon, sige, mag-goal tayo, 20,000. Specific. Dapat magiging ano tayo, magiging klaro sa atin. Paano ko ba kukunin yan? Measurable ba yan? Measurable ba yung goal mo? Makatotohanan ba yan? Achievable ba siya? 20,000. Ito na, mag-implant ka. Paano mo makukunin yung 20,000? Eh kung full-timer ka ngayon, you want to earn big na mas malaki pa doon sa inaakala mo. Ha? 100,000. Kaya. Di ba? Kaya o kaya? Kaya. Bakit? Full-time eh. What is isang max? Isang linggo. Di ba? Kaya. Relevant ba yung goal mo? Makatotohanan ba yan? Tapos, ito na. Para magiging kumpleto yung goal mo, maging smart siya, meron ka tinatawag na time bounding. Merong limit. Hindi yung goal mo, 20,000, 1 year na. Yun pa rin. Tama? Gamitin mo yung smart goal para magkaroon ka ng idea kung makuha mo ba siya or hindi. Magiging reality. Magiging reality yung goal mo. Kasi, minsan kasi, tira lang tayo ng tira. Hindi mo naman alam kung asan yung, ano yung target mo. Kung klaro yung goal mo, kaya mong tamaan yung target mo. Pag klaro sa'yo. Pero kapag hindi klaro sa'yo yung target mo, ano yung tatamaan mo? Simple, wala. Sabi nga, when the attention goes, the energy flows. Kaya nga, kailangan wag focus ka doon sa goal mo. Magiging ano ka sa goal mo. Yung magiging magiging totoo ka sa goal mo. Pag sabihin ng coach mo, katapos naman ng buwan, ano yung goal mo nung buwan? So ngayon, monitoring na yan. Ano nga yung goal mo nung Magkano ngayon gusto mong kitain? Gusto ko ng 20,000. Kamusta? Magkano na kinita mo ngayon? Tama? Para meron kang tatamaan. Mahirap gumalaw kung hindi mo alam kung saan ka papunta. Pansinin mo to. Paano ka makakarating ng Bicol kung papunta kang norte? Tama? Do you think makakaano ka? Gusto mong pumunta ng Manila? Sumakay ka papuntang Quezon Province. Paano ka makakarating ng Manila? Di ba?
Ngayon, kapag ka clear sa'yo, magiging madali lahat. Magiging madali sa'yo. Ngayon, meron bang idea kung paano ka mag-set ng goal? Okay? After mo mag-set ng goal, ang gagawin mo, diyan na natin masusukat, mag-build ka na dyan ng right, yung tinatawag natin na right mindset. Okay? Right mindset ang i-build mo. Kasi minsan, after mo nag-set ng goal, oo, nakapag-set ka ng goal. Kaso nga lang, after mo nag-set ng goal, nabaliwala naman yung goal. Ay, natapos na ako mag-set. Hindi mo na, iba na yung ginagawa mo. Iba yung goal mo, pero iba yung ginagawa mo. Gusto mo makuha yung goal mo, pero iba yung ginagawa mo. Gusto kong makuha mahit yung income na 20,000 part-time a month, pero ang ginagawa mo sa Facebook, nag-scroll ka lang, nanood ka lang ng mga video, tapos ang lakas mo pa mga comment ng mga sa video ng iba. Tama o tama? So yun yung ano mo, yun yung ugaliin mo. Mag-build ka ng tamang attitude doon sa goal mo. Hindi yung hanggang hanggang sulat ka lang ng goal. After mo nagsulat ng goal, nanood ka na ulit ng video. Tapos nag-post ka pa. Nagtuturo ka na ng ano. Nagtuturo ka pa dyan sa Facebook. Di ba? Tapos ang ginagawa mo, yun yung tinuturo mo. Aray mo. Di ba? Mag-build ka ng right mindset doon sa goal mo na sure ito, tatamaan siya. Kasi paano ka magkaresulta kung iba yung pangarap mo, iba yung ginagawa mo. Hindi siya align. Mahirap, no? Okay, dapat focus ka doon sa growth mindset. Hindi yung puro takot lang yung puro takot lang yung laman ng ano mo, ng isip mo. Takot. Nasubukan ko na kasing nag-invite, natakot na akong ma-reject. Ayaw ko nang mag ayaw ko nang mag-invite kasi takot na akong ma-reject. Pero nang tinanong mo, gusto mo ba kumita? Siyempre naman, coach, gusto. Sino bang ayaw? Bakit ayaw mo mag-invite? Takot kasi akong mag-reject eh. So dapat iwasan natin yun. Dapat doon tayo sa growth mindset. Normal lang kasing ma-reject. Normal kasing masaktan. Di ba? Ilang beses ka nang hiniwalay, nasaktan ka din naman eh. Pero, ang tanong, huminto ka ba? Di ba? Inulit-ulit mo pa? Kaya ka pa ulit-ulit na nasasaktan eh. Kasi inulit-ulit mo din, hindi ka natakot na ano. Di naman sumagi sa isip mo, baka saktan na naman ako nito. Di ba? Hindi mo naman iniisip yun eh. So focus ka doon sa growth mindset. Huwag kang papayag, huwag mong payagan yung sarili mo na matapos na lang yung araw na to na wala kang matutunan. Tama? Okay ba yun? Huwag mong payagan yung sarili mo. Dapat lagi kang may matutunan. Every now and then. Dapat meron, hindi pwedeng wala. Coach, paano ko ma-post yung sarili ko para kitain ko, makapag-focus ako dun sa goal ko? Sakto na siguro yung situation mo ngayon. Sakto na yung situation mo ngayon na yan siya mismo, yung situation mo magturo sa'yo na gagalaw ka. Bakit? Hindi ka pa mayaman eh. Mayaman ka na ba para hindi ka na gumagalaw? Hindi ka nagagalaw? May pera ka na ba?
para okay na kahit hindi ka gagalaw, meron na ka ng ano, meron ka ng income na papasok sa bank account mo. Kung wala pa, hindi pa. Wala pang time or oras para magdrama. Di ba? So dapat ano tayo, hindi natin payagan na negative yung papasok sa isip natin. Huwag kang matulog na negative yung pumasok sa utak mo. Yung alam mo yung pagtanungin ka negative yung pumasok sa isip mo, huwag kang pumapayag. Dapat positive ka. Always dapat nakatingin ka doon sa brighter side. Okay? At yung brighter side na yun, yung mga positibo na yun, yun yung babaunin mo pag natulog ka para papasok yun sa subconscious mind mo. Hindi yung pagtulog mo, kahirapan yung binanggit mo, paggising mo, ang babanggitin mo naman, ano na naman kayang kahirapan ang mangyari sa buhay ko ngayong araw na to. Di ba? Medyo mahirap yun. Bakit? Natulog ka, makahirapan. Pagising mo, kahirapan pa rin. What if baliktarin natin? Positibong pananaw sa buhay yung ini-inject mo. Iniisip mo, ini-imagine mo. Nahirapan ka ngayon, okay lang yan. Kasi meron tayong ginawang bago ngayon. Hindi habang buhay ganito. Positibo ka. Pagising mo, thank you Lord. Grateful ka. Nagpasalamat ka. Baka ngayon, pagising mo, hindi ka na marunong mag-thank you Lord. Hindi ka na nagpapasalamat. Na yun yung pinakamalaking blessings na binigay ni Lord na nagising ka pa. Kasi may mga iba, hindi na nagising. Kaya napaka-bless mo na nagising ka sa umaga. Kaya magpasalamat ka. Mag-pray ka. Isigaw mo, thank you Lord. Di ba? Positibo. Ibig sabihin, hindi ka papayag na negatibo. Negatibong pag-iisip or negatibong surrounding yung naririnig mo at tinatanggap mo lang din sa sarili mo. Dapat magbabago ka na. Okay, comment mo dyan, dapat magbabago na ka na. Okay, magbabago na ako. Comment mo nga dyan. Sige. Dapat may disiplina ka. Okay, disiplina. Guys, malabong maging successful ka sa negosyo na to kung wala kang disiplina. Maraming ano sa disiplina? Disiplina sa sarili, disiplina sa pag-hit ng goal, disiplina sa pera. Kasi maraming kumikita ng pera pero wala pa ring pera. Kasi bakit? Pag nagkaroon ng pera, one day millionaire din. Parang ikaw. Ha? One day millionaire, nakahawak ng pera. Wala. Labas ng labas. Nagugulat na lang agad. Wala na pala akong pera. Hataw na naman. Di ba? Saka mo na ma-appreciate na kailangan mo ng pera kung wala na. Ubos na, ubos na. Di ba? So, kailangan yung disiplina. Okay? Ito yung importante. Kung kailangan at importante yung disiplina sa atin para maging successful, mas maging importante din ang tinatawag na consistency. Maging consistent ka. Okay? Consistent sa ginagawa mo. Okay? Focus doon sa goal. Kasi hindi naman kukulo yung mainit, hindi naman kukulo yung tubig kung patay sindi yung kalayo. Okay? Or patay sindi yung gasol mo. Ha? O sindihan mo, tapos patayin mo. Hindi naman yun, hindi naman yun kukulo eh. Kukulo lang yun kapag ka consistent yung tawag doon, yung kalayo niya. Di ba? Sino Bisaya? Yung Bisaya o dito? Hmm. Yung apoy. Di ba? Pag patay sindi yung apoy, hindi yan iinit, hindi kukulo yan. Pero once na tuloy-tuloy, kahit mahina, basta tuloy-tuloy, kukulo at kukulo din yan. Parang success yan. Kahit sabihin mong mabagal ka, pero hindi ka tumigil, nagtuloy-tuloy ka, darating at darating ka sa time na aabot ka din sa finish line mo. Di ba? Huwag ka lang tumigil. Pag tumigil ka, tapos na tayo doon. Kahit mahina, pero tuloy-tuloy.
darating ang time, maipapanalo mo rin yung race. Bakit? Sinong hindi manalo kung nagtuloy-tuloy ka lang? Lahat ng kasama mo nag-quit na. Ikaw na lang yung dumidiretso. Dumiretso. Palagay natin, palagay mo. Kaya mo kayang maging successful pag nag-quit ka? Di ba? Mahirap maging successful, huminto ka eh. Saan ka makakita ng community tinuturo paano mo makuha yung pangarap mo? Pinaparealize sa'yo. Minomotivate ka. Di ba? Consistency. Di ba? Kasi, parang ganito yan eh. Paano mo malaman na effective yung natutunan mo kung hindi mo susubukan? Hindi mo i-apply. Paano mo malaman kung para sa iyo ang negosyo na to, kung hindi mo harapin yung mga struggle or mga situation na dadaanan mo? Kasi kami kung dahil sa rejection, dahil sa inayawan ako ng mga, hindi tayo magkita-kita. Tama? Baka ngayon wala, hindi tayo magkita-kita kung huminto ako, kung umayaw ako dahil sa rejection. Pero kung sa Bicolano pa, hindi mo ako madadaog. Ah. Eh, Bicolano ba dito? Dahil hindi mo ako madadaog. Tuloy-tuloy ako. Kasi bakit? Very important yung consistent ka sa ginagawa mo. Hindi yung pumasok ka sa UR, tapos sumilip ka pa ng ibang company. Naliligaw ka ng landas. Paano magiging consistent ngayon? Paano mo magiging consistent? Na imbis na nahihirapan ka na sa negosyo na to guys ha. Pag ramdam mo nang nahihirapan ka, ibig sabihin, palapit ng palapit ka na doon sa success mo. Oo. Kung saan hirap ka na at feeling mo mag-quit ka na, magugulat ka, palapit ka na ng palapit. Kasi hindi po ito madali. Ha? Hindi po ito madali. Darating sa point na sukong-suko ka na. Pero magugulat ka, may blessings darating sa'yo. At makapagsabi ka talaga, buti na lang. Maibulong mo talaga sa sarili mo na thank you, Lord. Kasi bakit? Hindi mo inaasahan eh. Pero nahihirapan ka. Pero binigyan ka. Alin yung gusto mo? Mahirapan ka tapos bibigyan ka or hindi ka nahirapan, hindi ka rin bigyan? Ha? Mas maganda siguro mahirapan tapos bibigyan ka naman. 'Di ba? Ganon yung negosyo natin. Minsan, kailangan mo lang na magiging positibo sa lahat ng sitwasyon. Nasundan? Kailangan mo lang maging positibo sa lahat ng sitwasyon. Kasi, kung hindi ka maging positibo, magugulat ka. Bukas makalawa, kami nandito, nag-training kami, or else, yung kasabayan mo, kumita na ng malaki, ikaw hindi. Bakit? Sumuko ka eh. Nagiging negatibo ka eh. Pero kahit nasa negative na situation ka, pero positibo ka pa rin, magugulat ka, bibigyan ka ng blessings ni Lord. Di ba? Ganon siya. And next, para at least magkaroon kayo ng ano, learn new skills. Okay? Ang negosyo natin na ginagawa natin, hindi ibig sabihin may alam ka na ngayon, okay na, tapos na dyan. Hindi pa. Hindi pa tapos dyan. Learn new skills. Mag-aral ka ng panibagong skills. Kasi hindi pa tayo tapos. Kailangan mo pang mas marami ka dapat matutunan. Sundan? Dapat marami kang matutunan.
Saan? Ano yung mga importante sa ano natin pag aralin mo ng mag-aral ka ng skills. Okay? Baka failure ka sa communication. Dapat mag-aral ka ng about communication. Paano ba makapag-communicate sa era ngayon? Di ba? Paano ba mag-aral ng communication? O sige, ipatunayan mo sa sarili mo, i-improve mo. Paano ka ba magpapalo up sa mga leaders mo? Paano ka ba nagpapalo up doon sa mga prospect mo? That is communication. Nasa ibang bansa ka. Nandito yung coach mo sa Pilipinas. Paano ka ba makipag-communicate sa coach mo? Dapat araw-araw. Okay? Dapat inaaraw-araw yung coach mo. Coach, kumusta ka na? Kumain ka na ba dyan? Di ba? Hindi yung nung prospect ka pa lang, hello ma'am, kamusta? Kumain ka ba? Kape tayo. Nag-selfie pang kulukoy. Ha? Kumain ka na ba? Kain tayo. After sumali, hindi mo naman lang makamusta kung kamusta na siya. Di ba? Dapat yung communication, yung skills na yon, very important sa business natin. Hindi yun natatapos. Oo. Hindi yun natatapos. Eh, galit ako ko eh. Nag-aaway kami. I don't care. Ha? Nag-aaway kami ng coach mo. Pag-usapan nyo agad. I don't care kung galit ka. Gusto mo yumaman? Kausapin mo yung coach mo. Walang ibang tutulong sa iyo eh. Di ba? Kaya nga, yung iba na ano, yung iba, masabi natin na kulang sa communication. Kulang yung communication kasi after sumali, ano na, kumbaga, hindi na-improve talaga yung communication. At, na, which is, yun yung pinaka-importante. After mo sumali, dapat, doon na nag-umpisa yung trabaho. Ma'am, dapat healthy ka kasi bakit? Kailangan natin magpuyat. Ha? Bakit kailangan natin magpuyat? Mag-umpisa na tayo sa negosyo. Kala mo ha? Sabihin mo na, ako nga, matagal ko na itong ginagawa, nagpupuyat nga ako. Ikaw pa, nakakasali mo pa lang. You need to give time. Kailangan mo bigyan to ng time. Para, ano lang naman eh, sa umpisa lang naman yan. Darating yung time, mag-leverage ka na, may 50 tao ka active sa left side mo, 50 tao sa right side mo active, mag-PMA ka na lang buwan-buwan, oh, kikita ka. Active yung left and right mo eh. At yun yung baya doon sa pinagpaguran mo, pinagpuyatan mo. At doon na, time will come, darating na, sabi na, buti na lang. Nagtuloy-tuloy ako, buti na lang sinipagan ko. Buti na lang nagtanim ako ng magandang tinanim kasi meron ng it's time na anihan na naman. Di ba? Kailan mo gustong umani? Gusto mo, magtanim ka ngayon, dapat kasipagan, hindi katamaran. Kasi kung magtanim ka ngayon ng katamaran, ang aanihin mo niyan, katamaran din. Mapapagod ka. Magtanim ka ng kasipagan para darating yung time, mag-harvest ka. Mamimitas ka na lang. Ha? Yun yung importante. Sa mga nagsisimula pa lang, learn about leadership. Lalong-lalo na yung may mga leaders na. Paano ba mag-handle ng leader? Paano ba, kasi bawat isa sa atin, nandito, halimbawa ngayon, nandito tayo, 106 participants tayo. Yung kausap ko ngayon, meron tayong 105 na ugali na kailangan natin na maintindihan. Kasi bakit? Bawat isa sa atin, iba-iba yung ugali natin. Okay? Iba't ibang attitude. Di ba? Tanong ng iba, malungkot na lahat. Bakit ka galit, coach? Ang tagal-tagal mong natapos, di ba? Ayaw mo bang tumawa?
Ang tingin ko kasi, ang galit na lahat. No? Kapag nandun ka na sa stage ng leadership stage, okay? Darating yung time, malaman mo kung leader ka na, kung marunong ka na magsolusyon. Tamang leader ka kung marunong ka na magsolusyon sa mga problema ng leader mo. Ang totoong leader, solution provider, hindi problem provider. Ha? Leader ako eh. Problema ka sa upline mo, hindi ka leader. Kasi ang leader, ang totoong leader, solution provider, hindi problem provider. Nagets? Kaya kung ikaw, gusto mong maging leader ka talaga, di ba? Gusto mong maging leader ka, o sige, parang ganito, gusto mong magkaroon ng blessings, magiging blessings ka sa iba para i-bless ka. Gusto mong magiging leader, mag-provide ka ng yung ikaw yung problema. Paano ka tawaging leader kung problema ka? Ikaw palang daan, problema na. Paano na? Maging lead man ka daw. Di ba? So, be a problem solver. Hindi problem provider. Ha? Yung mga leader natin. Ha? May marami tayong mga umuusbong na mga leader ngayon. Malalaman mo yan kung yung leader mo nagsusolusyon na ng sarili niyang problema at hindi nagbibigay ng problema sa'yo, leader yan. Pero kung yun yung nagbigay ng problema sa team, sa community, ay hindi leader yan. I'm not believe that. Ha? Hindi ako believe sa mga ganyan na magsabing I'm a leader. Tapos malaman-laman mo may reklamo. Diba? Tapos ang reklamo pinakamalupit. Bakit? Bakit pala? Ano yung nangyari? Gusto ko yung negosyo kaso nga lang hindi ako tinuturuan ng coach ko. Anak ko. Paano ka magiging leader yan? Simple problem, di mo kaya masolusyonan? What's wrong with you? Diba? So, be aware guys, be aware. Ha? Kaya, you need to learn more about the business. Okay? You need to give some time to learn para at least marami kang matutunan pa. Okay? So, take massive action. Okay? So, what you have learned, hindi mo malalaman yan kung effective kung hindi mo i-apply. Nasundan. Nasundan ba? So ngayon, ah, I know meron na kayong natutunan. May natutunan ba? Natutunan ba? Minsan, patapos na ako guys ha. Tingin ko kasi sa iba, galit na sa akin eh. Nagalit ba kayo? Hindi naman ako galit ha. Masaya naman ako ha. Bakit kayo galit? Ha? Ako saya, ikaw ha, galit. Meron akong downline dati, ang apelido niya galit. Ha? Ano, yung kasamahan. Kasamahan natin sa negosyo, ang pangalan niya, ah, basta galit yung ano niya, Roland Galit. Yun yung pangalan niya. Galit yung apelyido niya. Hindi naman kayo galit, no? Masaya naman kayo, ha? Roland Galit. Meron ba dito? Masaya naman kayo. May nakita ko, malungkot. Naku. Sabi ng ano, kung sino daw yung marunong mag-smile, okay? Yung mahilig mag-smile, siya daw yung mga binibless ni Lord. Paano kaya i-bless yan, no? Na nakasimangot, no? Sige lang, no? Baka ano, antok na. Tapos sabay gutom pa. Ito na. Guys, sa lahat na andito ngayon, okay, patapos na ako. Ito na yung last ano ko. Explain ko lang sa inyo. Ano ba yung coverage ng ano natin? Nung
bronze product natin. Okay? Para at least alam ng lahat. Ano ba yung coverage nito? Pag may nagtanong sa'yo, ano ba yung OBI? Ayan. Ito po yung tayo po yung nagpo-provide, okay? Nagpo-provide po tayo ng personal accident coverage. Ha? Ang ang tawag po ng products po natin is Silpro. Ayan, i-comment mo nga dyan, Silpro. I-comment mo 'yon, Silpro. Ang tawag po ng product natin is Silpro. Ito po yung tinatawag natin na bronze product. Okay? Bronze product. Magkano ba yung coverage nito? Ito sa mga first timer, sa mga hindi pa alam kung paano i-deal yung products, okay? Or sa mga hindi pa po insured na nandito. Meron po ba? Meron po ba? Meron po bang hindi insured dito? Okay? So madalian lang 'to. Pag mag-explain ka ng bronze, 3 minutes tapos na. Okay? So ganito. So pag may magtanong sa'yo, ano po yung products natin? Okay? Accident coverage. We call bronze self-pro coverage. Okay? So una, meron tayong tinatawag na personal accident insurance. Ito siya is nagkakahalaga po siya ng 500,000. Okay? So pag may magtanong sa'yo, dapat mabilisan lang. Explanation, kahit i-present mo to ng i-present mo to ng personal, mabilis. Ano ba yung nyo? Ano ba yung insurance nyo? Personal accident insurance. Okay? Meron kaming dito, 500,000 coverage. Okay? Personal accident insurance. Oh, talaga? Paano yan? Pag namatay sa aksidente, yung nag-avail ng insurance, okay? Pag nag-avail ng insurance, namatay dahil sa aksidente, yung beneficiary or yung pamilya makakatanggap ng 500,000. Okay? Ngayon, ano pa? Meron tayong tinatawag na, ano pa? Total permanent disability. Ito naman siya is 500,000. Paano naman ito makukuha? Gusto mo ma-avail yan? Okay? Ito po siya yung total permanent disability. Na aksidente, buhay, pero lantang gulay na. Kagaya na lang, naputulan, dalawang kamay. Putulan, dalawang kamay. Totally disabled na yan. Lifetime, disabled. Dalawang kamay. Dapat lagpas sa siko. O, dito. Putol dito, dalawa. O, may mga percentage yan. Ha? May mga percentage. Halimbawa, dalawang kamay naputol, dalawang paa. O, makakatanggap ka ng 500,000. Ganon siya. Grabe, no? Lang tanggulay na dahil covered ka ng bronze product natin, bronze insurance natin, may matanggap ka pa na 500,000. Di ba? So ngayon, ano yung next? Unprovoked murder and assault. 125,000. Okay? 125,000 coverage. Unprovoked murder and assault. Halimbawa, namatay dahil hindi sinasadyang pagkakamatay. Di ba? Meron ganun eh. Paano siya namatay? Aksidenteng natamaan ng ligaw na bala. Ay patay talaga. Natamaan ng ligaw na bala eh. Ibig sabihin, may matanggap yung beneficiary ng 125,000. Ganda ba yun? Okay ba yun? Natamaan ka lang ng ligaw na bala kasi minsan kasi may namatay na hindi naman siya hindi talaga siya sinasadya eh. Unprovoked ang tawag po doon. Okay? Unprovoked ang tawag. Tapos, huwag ka lang sumigaw ka na kabayanihan. Ikaw yung humarang ka, nasaksak ka, patay ka, di wala yun. Hindi unprovoked tawag doon. Sinadya mo yun. Ha? Ngayon, meron tayong tinatawag na medical reimbursement. Medical reimbursement natin, 100,000. Okay? Yung 100,000 guys,
Medical reimbursement po ito. Ibig sabihin, pag na-aksidente ka, huwag kang pumunta ng office na duguan. Punta ka muna ng clinic, pagamot ka muna. Meron kasi nangyari. Nakagat ng aso. Nakagat ng aso, imbes na tumakbong hospital, tumakbong office. Naningil. Saan na yung medical reimbursement ko? Nakagat ko ng aso, duguan pa. Ha? Huwag gawin. Huwag talagang gawin. Ang gagawin mo, punta ka ng clinic, pagamot ka muna, paturok ka na muna ng anti-rabies. After mo maturok ng anti-rabies, kung magkano yung ginastos mo sa hospital, halimbawa gumastos ka ng 25,000. Ang good news, mare-reimburse yun ng OBI. Ito yung magagamit natin, medical reimbursement. So, ngayon, coach, paano yan? Sabi mo 100,000. Bakit gumastos ako ng 25,000? 25,000 lang yung binayad sa akin. Siyempre, 1 year to eh. Diba? Gusto mo makuha ulit. Makagat ka ulit. Para makakuha ka. Kasi kung ubusin natin to, pag nakagat ka ulit, wala na. Di ba? Budget kasi yan eh. Okay, para sa kalaman ng lahat, this is accident insurance, renewable, good for 1 year. Okay? Pag may mag-avail sa'yo, ma'am, 1 year po ito, renewable. Pwede mong i-renew after a year. Next year, ma'am, gusto mo pa bang mag-insure? Ayaw ko na, okay lang. And next year, gusto ko, sige, pwede mo, pwede ka mag-insure ulit. Di ba? Kung ayaw mo i-renew, wala ka ng insurance, ha? Klaro, ha? Pero kapag i-renew mo, insured ka ulit, 1 year ulit. Nasundan. Ang medical reimbursement natin gaya ng para maka-reimburse ka gaya ng na-aksidente sa minor accident, okay? Minor accident, gumastos ka sa ospital, nahiwa, nakamot ng pusa, nakagat ng aso, wag lang asawa, ha? Wag lang asawa, di po kasama 'yon. Nakagat ng ahas, di ba? So lahat ng aksidente, nadulas, di ba? Nabalian ka, nagpa-hospital ka, wag lang naman sana yung 500,000, di ba? Kung magkano yung ginastos mo, i-reimburse. Okay? So ngayon, meron tayong tinatawag na daily cash assistance. Ito naman siya is 1,000 per day, 14 days. Ito yung natin. Daily cash assistance. Di ba minsan may aksidente na may aksidente, minor accident. Paano ba siya gagana, coach? Yung daily cash assistance. Di ba kapag ka na-aksidente, makumpine sa hospital, di ba meron ganon? Makumpine sa hospital. So ngayon, pag wala kang insurance, wala kang matatanggap. Pero pag may insurance ka, nag-avail ka ng bronze, ito yung matindi. Nag-avail ka ng bronze, yung daily cash assistance, halimbawa, na-confine ka sa hospital, babayaran ka ng na-confine ka, 10 days, babayaran ka ng 10,000. Di ba? Babayaran ka ng 10,000. 1,000 per day for 10 days. Ito yung malupit. Minsan kasi pag ma-confine tayo, ma-aksidente tayo, hindi ka na-confine. Pero, ang sabi ng doktor, magpahinga ka sa bahay, hindi ka pwedeng magtrabaho. Okay? Hindi ka pwedeng magtrabaho. Magpahinga ka ng 3 days. Good news. Babayaran ka din ng 3 days. Tatlong 1,000 araw-araw. Na-aksidente ka, hindi inaasahan, no work, no pay ka, pero dahil insured ka, meron ka pang makukuha na daily cash assistance. Ito yung malupit. Baka malaki pa ito sa arawan mo, sa trabaho mo. Ha? Next. Okay? Palapit na tayo matapos. Last is burial assistance. Budget po nito is 25,000. 25,000. Burial assistance. Pangkapi-kapi. Ha? Budget po ito. Halimbawa, na-avail to. Personal accident insurance. Namatay dahil sa aksidente. Plus
25,000. Okay? Nasundan? So, ganon siya dali lang. 3 minutes, i-master mo lang yung explanation about bronze. Kasi isa sa reason, bakit ko tinakil to, alam ko naman, meron kayong mga video pinanood nito, di ba? May mga explanation nito, pero hindi mo naman talaga dinadamdam eh. Hindi mo ramdam eh. Di ba? So ngayon, kaya ko dinaan to dito para at least ikaw ngayon, magkaroon ka ng idea paano ba ito i-explain sa mga gustong magbinta. Lalong-lalo na yung mga sobrang daming stocks. Okay? Kaya kung ikaw ngayon, meron kang mahal sa buhay, delikado yung trabaho, travel ng travel, gala ng gala, i-insured mo na para hindi ka mabigyan ng problema. Ha? May mga tauhan ka sa trabaho mo, i-insured mo lahat yan. Kasi lalong-lalo kung may company ka, meron kang mga tauhan, dapat i-insured mo yan. Kasi bakit? Pagdating ng emergency yung mga tauhan mo, ikaw din lalapit at lalapit din yan sa'yo. What if may insurance yan? Gagastos ka man, pero mare-reimburse naman, okay lang. Bakit? Hindi ka mapurdoy, ha? Kasi nagdinegosyo ka para kumita, hindi para magkaroon ng utang. Okay? So, ang nagtanong, magkano po ang renew, sir? Magkano ang renew? Kasi ang SRP ng bronze natin is 3,350 pesos. Okay? Eh mag-renew ka. Upgraded ka na. Discounted ka na. 230 na lang. 2,300, 230 na lang. Okay? Yung bronze. Ha? Eh kung magbenta-binta ka naman ng bronze, marami kang stocks, gusto mong ibenta, 3,350 po yan. Ibenta doon sa kapitbahay mo na dala, kahit saan-saan lang mapunta. Meron akong kwento dito eh. Nung umuwi ako ng Montalban, may inalok ako doon. Sabi ko, abel ka ng insurance, 3,350. Good for 1 year. Sabi niya, oh, sige, sige. Sige lang siya na, sige. Pang ilang balik ko na doon, pinapalo up ko, sige lang ng sige. Eh ngayon, nagkataon, nag-grinder. Ha? Grinder. Ngayon, natalsikan yung mata. Natrisikan. Ngayon, isang mata na lang. Sayang. Personal, ano sana yun? Ang ano, itong total permanent disability. Isang mata. Hindi na makita eh. Ibig sabihin, dahil sa aksidente, isang mata na lang, meron siyang 50% na makuha. 500,000, meron siyang 200,000 sana. 250,000, di ba? Sus, napakasimpleng matematika. So, kung ayaw mo talaga na ano, sabi niya, hala sir, 3,500 ang binta ko. Malakas, malakas ka tumubo ah. Not bad. At least hindi ka bumaba. So, yun yung ano natin ha. So, yun yung kagandahan nito kasi Master, bakit ko kailangan kumuha ng aksidente? Ay, accident insurance. Tanong ko sa'yo, alam mo ba kung kailan ka maaksidente? Ah, ay, hindi ko kailangan yan eh. Accident insurance eh. Maingat naman ako eh. Guys, wala pong nakakaalam kung paano at kailan ka maaksidente. Kaya kung bago ka magsabing mag-insured ka, kapatid, kaibigan, dapat insured ka muna. Check muna sa DTC, tanong muna sa coach ko, coach, kailan ba tayo mag-renew? Baka alok ka ng alok ng insurance, pagdating ng aksidente, ikaw pala yung walang insurance, anak ng titing. Di ba? Sus! Sarap ng buhay, no? Sarap sana ng buhay, sarap sa pakiramdam, kaso nga lang, nakalimutan mo palang mag-insured, mag-renew. Dapat nagre-renew ka kasi nagbibenta ka ng insurance. Be the products of your own products. Okay? So, ayun, napakasimple lang. Maganda siya. Okay? So, ngayon, sa lahat na nandito, okay, sa lahat ng mga partners natin, challenge sa lahat ha. 100 tayo ngayon, no? 100 tayo.
i-challenge natin yung sarili natin, bawat isa, na dapat makapagbenta ka ng bronze coverage natin. Kasi bakit? Sayang. Pwede ka naman din kikita eh. May stock ka, 3,350, malinis yun, punta yun sa'yo. Di ba? Ano pa ang ano mo? Ayan. So, napaganda kasi ano, gaya kay ano, meron akong, kanina nag-insured ako, may 4 akong in-insured kanina. Si ano, si Rosemary, kay Ma'am Rosemary sa Bicol, meron siyang 50, I think na empleyado. Nag-usap kami, kasi insure natin yung mga empleyado mo. Kasi mahirap yan kapag ka magkaroon ng aksidente, di ba? So, ayun, inunti-unti na ma-insured and naumpisahan na namin. Di ba? So, ganun kaganda. Sa lahat po na nandito, keep on learning. And siyempre, kung may natutunan ka ngayon, application is the key para magkaroon ka ng ah, results sa mga natutunan mo. Hindi na sayang yung oras na umattend ka dito ngayon. So, with that guys, tapos na po ako. Maraming salamat po sa lahat ng pakikinig. And I hope, ma'am, meron kang na-take note, na sulat, at mayroon kang natutunan na pwede mong magamit sa business natin, sa pang-araw-araw mo, sa paggawa sa business. Maraming salamat sa lahat. God bless everyone. This is Mike Sumatra and ibalik natin